Welcome to Donmar TV News Channel. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, bumaba sa 29,828 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 3,417,000 ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Nasa higit 273,000 naman ang nanatiling aktibo o mga nagpapagaling pa. Nakapagtala rin ng 36,763 na bagong gumaling, kaya't nasa higit 3,090,000 na ang total recoveries. 67 ang natagdag sa bilang ng namatay, kaya't nasa 53,472 na ang death toll. Kahit umaabot sa 282,000 na kaso ng Omicron variant COVID-19 ang naitatala kada araw sa bansa, hindi naging hadlang sa mga deboto ni Senior Santo Niño na ipagdiwang ng mga OFW ang taunang Sinulog Festival sa Paris, France. Sa Iglesia Jean Chantal sa Saint-Cloud, ginanap ang nasabing pagdiriwang. Kapuna-puna na hindi na ipinaiiral ang health protocol lalong-lalo na sa social distancing dahil ang lahat ng upuan sa loob ng simbahan ay okupado, subalit ang lahat ay nakasuot pa rin ng face mask habang isinasagawa ang banal na misa. Ang nakaugaliang pagsasayaw ng mga deboto sa imahe ng Santo Niño ay mahigpit na ipinagbawal ng simbahan. Pinupuntahan na lang ito ng pari ang mga dalang imahe ng Santo Niño ng mga deboto para binindisyonan ito sa kanilang kinauupuan. Hindi lang sa Paris, maging sa Principality ng Monaco ay ipinagdiwang din ng mga iba't ibang Filipino Association ang Sinulog Festival sa Chapelle de Carme. Samantala, sa kaso naman ng Omicron variant COVID-19 ay marami sa mga Pilipino ang nagpositibo. Ngunit wala namang naitala na nasawi dahil sa karamihan sa kanila ay kumpleto sa bakuna. Kahit nag-anunsyo na si Prime Minister Jan Castex na sa January 24 ang simula ang mahigpit na pagsasabatas ng vaccination pass. Sa February 2 ay lifted na ang pagsusuot ng face mask sa publiko, gayon din ang pagtatapos ng work from home. At sa February 16 naman ay pahihintulutan na ang standing consumption sa mga bars, gayon din ang pagbubukas muli ng discotheque at standing concerts. Kontrobersal na hindi pagdalo ni Bongbong Marcos sa interview dyan po sa GMA7. Kung anong dahilan atin pong ipapaliwanag ito. Unahin natin itong issue ng hindi pag-attend o hindi dadalo si Bongbong Marcos sa presidential interview ng GMA7. Nagsalita na po si Atty. Vic Rodriguez, Chief of Staff ni BBM. At ang kanya hong sinabi, dahilan kung bakit hindi sila dadalo o hindi dadalo si Marcos ay dahil bias daw po yung particular program na mag-i-interview sa mga kandidato. Yun lang po ang ibig sabihin, bias against Marcos. Kaya ayaw nilang dumalo. At ang sinasabi ng kampo ni Marcos, dadalo sila sa ibang mga interview at presidential debate. Pero dun sa programang ng GMA7 ay ayaw nila dahil naging bias daw po. Baka ito yung noong 2016 o kung anumang mga interview before, baka ho doon naramdaman ni Marcos ang pagiging bias. Kaya ngayon, ayaw ninyang sumali dito po sa interview ito na mangyayari dapat ngayong gabi. Anyway, tuloy pa rin yung interview, yung ibang mga presidential candidate. At yun po mga pag-decline ng mga invitation or interview, legal po yan, alam problema ron. Wala hong nilalabag na batas yan. Yan ho ay personal choice ng isang kandidato. Kung mag-a-attend siya sa mga interview, debate, walang problema. Pero kung ayaw, wala rin tayo magagawa kung ayaw. At katulad nito, napakatindi ng dahilan. Bias ang programa, kaya ayaw. Antindi. Di ba? Anyway, kayo po ay pwede mag-react, comment sa isyong ito. At huwag kayo mawala ng pag-asa dahil maraming presidential debate. Katulad ng SMNI News Channel. Magkakaroon po kami ng presidential debate this coming February. At tumaasa tayong dadalo ang lahat ng presidential candidate dyan sa debate na yan na gagawin po ng SMNI. Malapit na po. Okay? Samantala, sa pangalawang topic na ating pag-usapan, nabasa ko po yung karamihan ng inyong mga comment reaction dun sa aking video yung nilabas kanina tungkol sa pag-a-adapt ng ibang political party kay Mayor Sara bilang kandidatong Vice President. At kung ano ang epekto nito dun sa tandem between Marcos and Sara.
ang karamihan po sa reaksyon ninyo at sinasabi, kahit wala yung PDP laban, partido ng administrasyon, kaya niyong ipanalo si Marcos this coming election. Yan po yung kanilang paninindigan. Marcos supporters, Marcos followers. So yan po yung kanilang message na sinasabi, pinaparating ko sa inyo. Kaya nila na ipanalo at hindi nila kailangan ng pag-adapt ng ibang political party dahil nandiyan sila. So ito big challenge ito. At kung ano man ang layunin ng mga ibang political party para mag-adapt at sumali sa mga kandidato, nasa kanila naman yun, karapatan nila yun. Pero pag-adapt lang naman yun, hindi naman nila aagawin. Susuporta lang sila. Pero ang sinasabi po ng mga Marcos supporters, followers, kahit walang suporta, si Marcos okay lang sa kanila. Taong bayan ang susuporta sa kanya, mamamayang butante sa abroad at dito sa Pilipinas ang tutulong kay Marcos this coming election. Iyan ang sinasabi nila. Antindi, di ba? So, mag-endorse at mag-adapt ang Malacanang kasi sinasabi ng PDP laban hanggang Vice President muna sila ang kailang pag-adapt, kay Sara lang muna. At ang presidential daw ay kanilang pinag-aaralan pa. So ngayon, ang sagot na ho ng mga followers ni Marcos, kahit wala, kahit hindi na, okay lang. So maganda po itong abangan. At ibig sabihin, desidido ang mamamayang Pilipino, followers, supporters ng BBM Sara na ipanalo kahit na, actually marami na hong political party kasama. Nandiyan ang Federal Party, nandiyan ang Lakas CMD, nandiyan yung partido na ERAP, nandiyan yung, kung di ako kakamali, 5 ng political party nagsama-sama. So sa tingin nila, hindi niya kailangan ang partido ng PDP laban para dyan. Kaya ho ginagawa kasi ito ng PDP laban mag-adapt kasi wala silang kandidato. Nag-withdraw yung mga kanilang kandidato. At yan naman na sinasabi natin noon pa, ang administration party, kung walang official talagang candidate, ang gagawin talaga niya mag-adapt na lang. Nung sa tingin nila ay dapat nilang suportahan. At legal po yan, wala akong nilalabag na batas yan. Karapatan nila din yun. Pero kung yung pamimili, kung sino susuportahan, nasa kanila po yun. Ang mahalaga ay nagkakaisa yung mga followers, supporters ni Marcos at kanilang paninindigan ang kanilang laban. Okay? At kung yung magunita, yung PDP laban, yung isa rin ho sa mga nagpetisyon before COMELEC na gusto nilang reopen ang filing ng Certificate of Candidacy. Pero unanimous decision ni isang commissioner, walang nakuha, ni-reject yung proposal ng PDP laban. So dahil doon, hindi sila makapag-file dahil ni-reject na, kaya ngayon nag-a-adapt na lang sila. Siguro pati yung ibang mga senatorial candidate, yung iba ay na kay BBM Sara na tulad ni Congressman Marcoleta at iba pa, nandoon na So palagay ko yun na lang ho. At hindi na masama, lalo na ho dun sa mga senatorial candidate, talaga hong yan ay ina-adapt ng iba-ibang kandidato at political party, kaya ho, walang magiging problema doon. Okay? Doon sa isyong yan. At para lang ho na-update kayo. Pero relax lang po kayo, ano ha? Ito hong, sabi ko nga sa inyo, habang papalapit ang kampanya, papalapit ang eleksyon, parami pa ng parami ang mga pwedeng mangyari. Yung mga coalition, pag-a-adapt, at saka kung ano-ano pa, lalabas at lalabas po talaga yan. Pero ang mahalaga, yung paninindigan ni Mayor Sara na hindi siya aalis sa tandem kay BBM. Yun ang solid na statement. Yung meron siyang isang salita na inuulit natin. At yun ang pinangahawakan. Kasi maswerte nga si Sara dahil marami nag-a-adapt sa kanya, maraming gusto siyang tulungan. Okay lang yun. Pero ang mahalaga, tanggapin niya o hindi yung nag-a-adapt sa kanya, pero siya ay consistent na hindi mawawala sa kampo ni BBM. Yun po yung maganda ron. Diba? At ako naniwalang baka sa isang banda makatulong pa rin yun. Kung sino mang political party ang mag-a-adapt kay Sara, baka makatulong pa rin sa kailang tandem pagdating ng araw mismo ng eleksyon. So marami hong pwede pang mangyari. Kaya talaga hong kaabang-abang ang mga development na ito.